Ngayong pong araw na to ay hihimayin muna natin ang isa sa pinakamalaking usapin sa ating pamahalaan, no? Ngayon, no, isa to sa pinakamalaking usapin itong tungkol sa flood control projects or scandal. Kasi po merong panukala ang ating Office of the Ombudsman, no, sa pamumuno ni Ombudsman Boying Remulla na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito po ay may kaugnayan sa kontrobersyal na 573 million flood control scandal. Kaya kanina nga ay ibinalita yan, no, sa different radio stations, different television networks, no? At ito nga daw si Manuel Bonoan ay gagawing isang state witness as proposed by the Office of the Ombudsman. So gaya ng nakagawian natin sa mga previous episodes, gawin po nating simple na para bang nagkikwentuhan lang po tayo dun sa kanto, no, sa pagdi-discuss ng subject matter about this state witness sa isang flood control scandal. Pero medyo malaman ang ating pag-uusapan at lahat naman po ay base sa batas, base sa mga jurisprudence. So ano ba meron ngayon, no? So balikan natin, nung May 2026 po, nung nakaraang buwan lang, kinasuhan ng plunder at graft si dating Secretary Bonoan. Siyempre kasama niya, kung matatandaan po ninyo, kasama niya si Senator Jinggoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH dahil sa di umano'y mga kickbacks sa mga flood control projects. At yung ibang DPWH officials at maging itong si Senator Jinggoy Estrada ay kasalukuyan na pong nasa loob ng piitan, no, dahil non-bailable offense yung mga kasong naisampa laban sa kanila. Pero nitong June 29, ngayong araw na to, ay nagpasabog ng balita ang Ombudsman. Ang sabi, may signed agreement na daw sila kay Bonoan para maging isang state witness kapalit ng pag-absuelto, so pag-discharge sa kanya sa kasong graft at plunder. So malaking balita to, no, sapagkat itinuturing natin si dating Secretary Bonoan na isa sa pinakamalaking isda na na-involved dito sa flood control scandal. Okay? So siguro ang tanong kasi ng ating mga kababayan dito is that bakit gustong-gusto ng Ombudsman si Secretary Bonoan bilang state witness sa flood control projects, no? Kasi raw, ang sagot dito, kasi daw pagdating sa bilyong-bilyong pondo na inaanod ng baha, si Secretary Bonoan lang ang may pinakamalakas na salbabida. Ang ibig sabihin, yung kanyang salbabida ay yung kanyang testimonya. Kasi siya yung nakakalam, no? Siya yung nakakaalam kung saang sapa o bulsa napunta yung agos. Saan napunta yung mga salapi, no, na nanggaling sa pondo ng flood control project. So ayan, kaya kinonsider siya ngayon na maging isang state witness upang linawin sino yung kumuha ng pera talaga, sino ang nagbulsa, no, ilang bilyon niyang o ilang daang milyon ang mga perang ninakaw sa pondo ng bayan. Pero ang pag-usapan natin dito is that paano ka ba pwedeng maging state witness? So liliwanagin natin base sa mga tumatakbo o sa kasalukuyang batas natin. Hindi dahil lang sa kumanta o naggitara ka sa harap ng Office of the Ombudsman ay absuelto ka na agad, no? May mahigpit po tayong batas diyan, no, yung rules of court sa ilalim po ng Rule 119 Section 17 at mga desisyon ng ating Korte Suprema. Kasi yung iba sabi, pag maganda ka kumanta dyan, o maganda yung boses mo sa pagkanta at magaling ka maggitara sa harapan ng Ombudsman, naku, pwede ka na maging state witness. Hindi po, yan po ay meron tayong panuntunan sa ilalim ng rules of court, no? Sige, umpisa natin. Para maging isang state witness, kailangan pumasa ka sa 5 requisites, no, na itinatadhana ng ating rules of court under the Rule 119, no? Dito ulitin ko, dapat pumasa ka sa 5 requisites na itinatadhana ng Rule 119 ng Rules of Court.
Ngayon, ang unang-unang dapat makonsider dito is that may absolute necessity para sa testimonya ng dating sekretary ng DPWH na si Manuel Bonoan. Uulitin ko, may absolute necessity para sa kanyang testimonya, no, para sa kaso nitong flood control scandal. Ibig sabihin, kung wala ang testimonya ni Bonoan, may hirapan o imposibleng mapatunayan ng gobyerno ang krimen. Sabi nga ng ombudsman, ang kaalaman ni Bonoan sa inner workings ng buong DPWH ay napakahalaga para madiin ang iba pang utak ng anomalya. Itong anomalya ng flood control projects. Okay, nasusunod dito na requisite is that walang ibang direktang ebidensya ang prosecution. Walang ibang direktang ebidensya ang prosecution. Kung may nakatagong namang video recording na may pirmahan ng abutan ng CAS, hindi na kailangan si Bonoan. Pero dahil ang korupsyon ay karaniwang ginagawa sa madidilim na sulok at ginagawa din ito sa bulong-bulungan, no? O kaya testimonya ng insider ang kailangan dito. So wala naman kasing gumagawa ng kalokohan na alam nila na may CCTV doon sa lugar na kanilang pinag-uusapan ng tungkol dito sa pagkupit ng pera ng bayan. So definitely bulungan 'yan, no? At doon sa mga lugar talaga na walang makakakita ang transaksyon. Doon nangyayari ang mga anomalous transaction. Okay. So ang susunod dito is that yung testimonya ay pwedeng makorroborate sa mga importanteng punto. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabi-sabi o chismis lang ang ibibigay ni Bonoan. Kailangang tugma ang mga dokumento, yung petsa at iba pang ebidensya sa mga ikakanta niya. So dapat pag kumanta si Bonoan, talagang nasa tono at hindi sintonado. Otherwise, hindi ka pwedeng maging state witness, no? At ito isa pa, yung susunod ay isa sa pinaka-importanteng requisites. Yung akusado dapat hindi mukhang most guilty. Hindi siya dapat mukhang most guilty. Ito po kasi yung pinaka-crucial Dapat hindi siya ang utak, no? O ang pinakamakasalanan sa grupo. Kung ikaw ang mastermind, bawal ka mag-ala-anghel para makaligtas. Dito po sa kasong ito, ang ombudsman ay nakatutok sa mga malalaking isda sa kontrobersiya. So, dapat dito ang akusado ay hindi pa nahatulan sa krimeng may kinalaman sa moral turpitude. Ibig sabihin, kapag may mga previous cases ka na na-involve ka tapos nahatulang ka na ng hukuman in the past, ay hindi ka pwedeng pumasok sa state witness, no? At ala na sira-sira na yung pangalan at character dahil may previous conviction ka of a crime involving moral turpitude. Dapat wala siyang naunang hatol sa mga kasong tulad ng for example, estapa, no, pagnanakaw, o kaya falsification of documents. Dapat malinis pa din naman yung pangalan mo. Although involved ka sa kasalukuyan sa isang napakalaking kaso, but in the past, malinis pa ang iyong pangalan pagdating sa mga ganitong klaseng usapin. Okay? So, magbigay tayo ng ilang jurisprudence, so ilang desisyon ng Korte Suprema na may kanalaman dito sa mga paggamit ng mga state witness. Gaya nga po ng binanggit ng Assistant Ombudsman kamakailan, no? Ang legal na basihan ng Ombudsman sa pag-absuelto at paggamit, no, ng akusado bilang saksi ay may matibay na sandigan sa mga dating desisyon po ng Korte Suprema o yung tinatawag nating jurisprudence. Particular na dito yung kaso po ng Perez and Apostol.
Perez and Apostol versus Sandigan Bayan. Dito po sa kaso ni Perez and Apostol versus Sandigan Bayan, ipinaliwanag po ng Korte Suprema na ang prosecution po, yung ombudsman, no, ang may kapangyarihan at diskresyon na mamili kung sino ang isasama o tanggalin sa kaso, no, kasi magkakaroon niya ng filing ng motion to discharge, no, para gawing testigo, no, basta't makakatulong ito sa pagkamit ng hustisya, no, para sa bayan, no. Ang hukuman naman dito, ang hukuman yung Sandigan Bayan, no. Sila naman ang magbibigay ng pinal na approval, no, final approval on the part of the Sandigan Bayan, no, pagkatapos nilang suriin, magkaroon sila ng evaluation kung pasok sa mga requisites ng batas itong ipinipresentang state witness na si Manuel Bunuan. Although hindi porket sinabi na ng ombudsman na siya yung gagawin kong state witness, subject for approval pa din yan ng hukuman ng Sandigan Bayan. Okay? So, dito bago natapos ang buwan, kung maaalala po ninyo, na ospital po itong si dating Secretary Bunuan dahil sa alta presyon. Mataas yung BP, no? At may diabetes pala to. No, pagkatapos niyang sumuko sa CIDG, nagkaroon ng medical examination. Naku, katakot-takot na sakit pala itong mama na to. Understandable naman kasi may edad na, 80 mahigit na yata si Secretary Bunuan, di ba? So, natural lang, may diabetes, no? Mataas yung BP, lahat na yata ng sakit. Meron yata siya doon sa report na ibinigay ng doktor niya, di ba? So, kaya pinayagan na din yung house arrest niya. Sabi ng mga kritiko, nakakapagtaka raw na kapag may kasong plunder, ang mga dating opisyal, biglang sumasakit ang katawan ng mga yan, no? At nagre-request kadalasan ng wheelchair at hospital arrest, no? May tinatawag silang nagkakaroon ng hospital arrest syndrome. Pero dito po sa kaso ni Bunuan, mukhang matindi talaga yung high blood niya. Kasi nga nasa approximately 80 years old na to eh. Sino ba namang hindi ma-high blood kung 573 milyong piso ang pinag-uusapan na nakulimbat niya. Diba? Talagang tataas ang presyo niyan. Mabuti na lang at nakapirma na siya sa kasunduan. Mas mainam ng kumanta sa korte kaysa mag-video kay siya doon sa loob ng selda sa city jail, no? At yan, hintayin natin kung ito bang rekomendasyon ng ating ombudsman na sa pamumuno ni Boying Remulla na gawing state witness itong si Bunuan ay magkakaroon ng final approval by the Sandigan Bayan. O gaya nga ng sabi ko kanina, ito po ay dadaan pa din sa pinal na desisyon ng ating Sandigan on whether or not Manuel Bunuan will qualify as a state witness regarding dito sa kaso ng flood control scandal. Okay?